Magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome po sa Grace Fellowship Church. At masaya po kami na nandito kayo sa kabila po ng mga pag-uulan at baha sa ibang lugar. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at sa tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit po tayo sa reception table dyan po sa likuran pagkatapos po ng panambahan at kalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon po si Brother Ian Tolentino, ang ating tagapagsalita, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa sa pagtatapos ng sermon ni Apostol Pedro sa Kabanata 3, mga talata 19 hanggang 26. Sa ating pagsisimula, sa Juan 1, sabi po dito si Jesus ang salita. He is the Word. At sa Colosas 1:16-17, siya ang naging daan sa paglikha ng lahat ng bagay at siya ang nagtataguyod sa mga ito sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Siya, si Jesus, ay isang kahangahangang patunay ng pagnanais ng Panginoong Diyos na magkaroon ng kaugnayan ang kanyang mga nilikha sa Kanya. Kaya imbitahan ko po kayong tumayo at simulan po natin ang ating pag-aawitan, pagsamba. You're the Word of God the Father, from before the world began. Every star and every planet has been fashioned by your hand. All creation holds together by the power of your voice. Let the skies declare your glory. Let the land and seas rejoice. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. Yet you left the gaze of angels, came to seek and save the lost, and exchanged the joy of heaven for the anguish of a cross. With a prayer you fed the hungry, with a word you stilled the sea. Yet how silently you suffered, that the guilty may go free. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the land. With a shout he rose victorious, wresting victory from the grave, and ascended into heaven, leading captives in your way. Now you stand before the Father, interceding for your own. From each tribe and tongue and nation, you are leading sinners home. You're the author of creation.
You're the author. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Sa ating paglapit sa Diyos, lumalapit tayo sa Kanya, babalat kayo o dahilan, kundi kinikilala natin ang ating pagkakasala at espiritual na kahirapan. Ang ating pagsusumamo para sa biyaya ay hindi pinapahayag sa kawalan ng pag-asa, kundi sa kumpiyansa dahil ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang mapagpagbiyaya at mapagpatawad sa pamamagitan ni Kristo. I plead for grace, O God of steadfast love. By your great mercy, all my sin remove. Deeply ashamed for spurning you alone, I stand condemned before your holy throne. Though you want truth and purity within, I am unclean, conceived with inborn sin. Purge me with blood and wash me white as snow. Hide my transgressions, heal my broken soul. Create in me a spotless heart, I pray. Take not your spirit, cast me not away. Restore to me salvation's joy anew. Then I will teach the lost to turn to you. Save me, O God, with blood my hands are stained. Open my lips to praise your righteous name. Though you reject the thoughtless sacrifice, my broken contrite heart do not despise. Lord, in your goodness, build up Zion's walls. Let not my sin tear down your glorious cause. May you delight in every sacrifice offered by sinners you have purified. God can be just and sinners justified. For Jesus bled God's wrath to satisfy my senseless spikes that nailed Christ to the tree. God's love and justice there for all to see. Sa wika po ni John Newton, sabi niya,
Bagaman humihina na ang aking alaala, malinaw na malinaw sa akin ang dalawang bagay. Ako ay isang dakilang makasalanan at si Kristo ay isang dakilang tagapagligtas. I am a great sinner and Christ is a great Savior. Jesus, what a friend for sinners. Jesus, lover of my soul. Friends may fail me, foes assail me. He, my Savior, makes me whole. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah. Jesus, what a strength and weakness. Let me hide myself in Him. Tempted, tried, and sometimes failing. He, my strength, my victory won. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah. Jesus, what a help in sorrow, while the billows o'er me roll. Even when my spirit is breaking, He, my comfort, helps my soul. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah. Jesus, what a guide and keeper, while the tempest still is high. Storms about me, night or takes me. He, my pilot, hears me cry. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Jesus, I do now receive Him, more than all in Him I find. Granted me forgiveness. I am His and He is mine. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Saving, helping, keeping, loving. He is with me to the end. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa ng kanyang salita.
Deuteronomio, Kabanata 30, talata 1 hanggang 10. Kapag ang lahat ng bagay na ito ay dumating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na ilagay ko sa harapan mo, at iyong bulay-bulayin mo ngayon sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuhin sa iyo ng Panginoong mong Diyos. At magbalik ka sa Panginoong Diyos at sundin mo at ang iyong mga anak ng buong puso at kaluluwa ang kanyang tinig ayon sa inuutos ko sa iyo sa araw na ito. Babawiin ng Panginoong mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahabag sa iyo. Ibabalik at ititipunin ka sa lahat ng bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoong mong Diyos. Kung ang pagkabihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mula roon titipunin at kukunin ka ng Panginoong mong Diyos. Dadaling ka ng Panginoong mong Diyos sa lupaing inangkin ng iyong mga ninuno at iyong aangkinin. At gagawang kanya ng mabuti at paparamihin kanya ng higit kaysa iyong mga ninuno. Tutuliin ng Panginoong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Lahat ng mga sumpang ito ng Panginoong Diyos ay darating sa mga kaaway at sa kanilang napupuot at umuusig sa iyo. Kung magkagayon, ikaw ay babalik at susunog sa tinig ng Panginoon at yung gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Pasasaganain ka ng Panginoong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, sa anak ng iyong bakahan, sa bunga ng iyong lupa, sapagkat muling magagalak ang Panginoon sa pagpapasagana sa iyo, gaya ng kanyang ikinagalak sa iyong mga ninuno. Kung iyong susundin ang tinig ng Panginoong Diyos at tutuparin mo ang kanyang mga utos at kanyang mga tuntuning na susulat sa aklat na ito, ng kautusan, kung manunumbalik ka sa Panginoong Diyos ng buong puso at kaluluwa, maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay karapat-dapat na sambahin, papurihan, parangalan, Panginoon, at luwalhatiin. Not to us, but to You alone be the glory, dominion, power, forever and ever, O God. At kapag nga po aming patuloy na namamasdan ng iyo pong kapangyarihan, kami naman po, Panginoon, heto, Panginoon, ay amin pong nauunawaan din kung gaano po kami kawala, kung gaano po kami kasama, Panginoon. Kami nga po ay makasalanan. Panginoon, at kahit na nga kami ay tinubos na muna nga po, Panginoon, heto sa nagdaang mga araw, linggo, may mga pagkakataon na kami ay nadadapa, Panginoon, sa pagkakasala. At bilang iyong iglesia, Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakataon pong ito. Kami nga po ay iyong linisin. Panginoon, salamat dahil handa ka po lagi sa pagpapatawad sapagkat ikaw po ay tapat. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya sa bawat araw. Salamat, Panginoon, sa iyo pong awa sa amin sa bawat araw. Sa iyo pong paggabay. Salamat din po sa lahat ng mga pagpapala na binibigay niyo po sa amin. Madalas hindi po namin napapansin o nababanggit, Panginoon, ang iyong mga probisyon sa aming pangangailangan, sa malusog na pangangatawan, Panginoon, at kaisipan. Salamat po sa mga ito. Panginoon, kami nga po ay patuloy din naman na lumalapit po sa iyo para po sa tulong sa maraming bagay. Hindi po lingid sa iyo ang lahat ng mga nangyayari,
Kayo po ay makapangyarihan at nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya naman pinagpapakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Maging sa gobyerno man po ito, Panginoon, dito po sa Pilipinas o sa kalahatan sa buong mundo. Hayaan nyo nga po na maging makatarungan ang mga gobyerno, Panginoon. Dalangin po namin na gamitin niyo po ang iyong mga hinirang upang mabahaginan din po ng mabuting balita ang mga namumuno at sila man ay matuklasan, maunawaan po nila ang katotohanan ng kaligtasan. Panginoon, gayon din, tinataas po namin ang iyong pong lokal na iglesia dito po sa GFC. Patuloy nga po na kayo ang manguna sa aming pong mga leaders, pastors, Panginoon. Pangunahan niyo nga po sila at gabayan at patuloy na bigyan ng karunungan sa patuloy na paglilingkod, Panginoon, sa pamamagitan ng iglesia po na ito. Gayon din naman, Panginoon, tinataas po namin ng bawat ministeryo na iyo pong pinahintulot sa GFC, Panginoon. Gamitin niyo nga po ang bawat ministeryo na ito, Panginoon. Mga Bible studies, Lord God, upang patuloy na maitaas ang pangalan mo sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan ng salita mo, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, tinataas po namin ang mga iba po sa amin, o marami po sa amin, ay may mga problema sa kalusugan. Panginoon, abutin niyo po ang bawat may karamdaman, Panginoon, at humingi po kami ng biyaya sa iyo na makatanggap nga po sila ng kagalingan. We even remember, Lord God, si Tita Linda, Panginoon. Thank you sa kanya pong kagalingan, and we even pray, Lord God, for mas mabilis na recovery, Panginoon niya. At sa lahat din po, mga may sakit na hindi nga po nababanggit, tahimik lamang pong pinagdadaanan, kayo po ang maging kalakasan po, hindi lamang ng katawan, kundi ng kaisipan, Panginoon. Dalangin din po namin na mga nahihirapan, Lord God, sa pinansyal, nawa ay bigyan niyo po ng pagkakataon ayon po sa iyong kalooban na patuloy na makapaghanap buhay at makapag-provide, Panginoon, sa mga pangangailangan. At gayon din sa ang sino man na mga nagkakaroon, Panginoon, ng problema sa relasyon, will you help us, Lord God, to forgive and to mend those relationships, Lord God. Father God, we also pray ang aming pong pagtitipon ngayon. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga salita mo sa aklat ng mga gawa. Banal na Espiritu na siyang may akda ng mga salitang ito, ay ikaw pong magpaliwanag din po sa amin ang mga ito. Liwanagin niyo nga po ang mga ito sa aming kaisipan. Hayaan niyo po mga katotohanan ito, ang siya po naming maging kalakasan at katatagan at maipamuhay, Panginoon. Gamitin niyo nga po ang mga katotohanan ito upang aliwin ang mga nagdadalamhati, upang bigyang kalakasan ng mga nangihina. At gisingin din naman ang mga naroon po sa pagiging comfort, Panginoon, sa comfort masyado at nahahatak na sa kamunduhan. Mapapurihan ka nga po, Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon. Sa iyo po ang pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa aklat ng mga gawa. Ito pong ating pag-aaralan ngayon ay kalawang bahagi or last part na ng sermon o pangangaral ni Apostol Pedro sa Gawa chapter 3. Walang ibang may tuturing na dahilan kung bakit hindi ka napunta sa impyerno kagabi, kung bakit pinahintulutan kang muling magising sa mundong ito, matapos mong ipikit ang iyong mga mata upang matulog.
kundi dahil pinanatili kang nakatayo ng kamay ng Diyos. Wala ring ibang dahilan kung bakit hindi ka pa napunta sa impyerno mula nang ikaw ay maupo rito sa bahay ng Diyos, habang iyong pinupukaw ang kanyang dalisay ng mga mata sa pamamagitan ng iyong makasalanan at masamang paraan ng pakikibahagi sa kanyang banal na pagsamba. Ngayon, ang Diyos ay handang maawa sa iyo. Ito ay araw ng awa. Maaari kang tumawag sa Kanya ngayon na may pag-asa at lakas ng loob na makamtan ang Kanyang awa. Ngunit kapag lumipas na, makamtan ang Kanyang awa, ang araw ng awa, ang iyong pinakamasaklap at pinakamasakit na mga pag-iyak at paghiyaw ay magiging walang kabuluhan. Lubos kang mawawala at itatakwil ng Diyos na para bang wala na siyang anumang malasakit sa iyong kapakanan. Yan po ay bahagi ng sermon ni Jonathan Edwards noong 1741, pinamagatan pong Sinners in the Hands of an Angry God. Ang matitinding mga sermon, hard preaching, ay nagdudulot po ng malambot na mga puso, soft hearts. Yun naman pong mga malambot na pagtuturo at sermon ay nagdudulot naman ng matigas na puso. At gaya ng ating pinag-aaralan sa mga sermon ni Apostol Pedro, simula pa sa chapter 2 at ito nga pong chapter 3, mga halimbawa ng maalab na sermon, gaya nitong ating napakinggan ngayon. Today is no exemption, wala pong exemption yung ating pag-aaralan. Habang ating nga pong itutuloy itong huling bahagi ng sermon ni Apostol Pedro. At nawa nga po ito ay pumukaw sa ating pong mga puso at kaisipan at itulak po tayo papalapit sa Diyos at sa pamumuhay na banal. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating pangunahing talata. Ang may kakayahan pong tumayo ay inanyayahan ko pong tumayo. Mga Gawa, Kabanata 3, talata 11 hanggang 26. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Siya ay dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Pakinggan ninyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. Ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. At ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at mga sumusunod sa kanya, sa dami ng mga nagsalita ay nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito. Kapag ang mga araw ng mga anak ng mga propeta, kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno na sinasabi kay Abraham, at sa pamamagitan ng inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Nang piliin ng Diyos ang kanyang lingkod, siya ay kanyang unang isinugo sa inyo upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga kasamaan. Maaari na po kayong umupo, pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na mga salita. At dahil ito nga po ay ikalawang bahagi or last part ng sermon ni Apostol Pedro, pagpapatuloy sa nakalipas, sinundan ko lang po yung pamagat ni Doc Rico or Pastor Rico. Huwag palampasin ang panawagan ng pagsisisi. At hindi ko po matawag na mga division or hati po itong mga ito, maaring points na susundan po natin. 5 na mga bagay na makikita natin sa passage kung bakit dapat hindi palagpasin ang panawagan ng pagsisisi. Una ay dahil ito ang daan sa kapatawaran, dahil ito ang daan sa ipinangakong panahon ng kaginhawaan. Ikalawa,
dahil ito ang daan sa muling pagparito ni Kristo. Sa ikatlo, dahil may kaparusahan ng tumatanggi. At huli, dahil ito ang daan sa ipinangakong pagpapala. Sa unang bahagi o unang punto, dahil ito ang daan sa kapatawaran, kaya nga, sabi po ni Apostol Pedro sa kanyang mga kaharap, sa nakalipas pa po nating pag-aaral, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob. Magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Matapos nga pong magbigay sakdal itong si Apostol Pedro sa mga kaharap niya na mga kalahi niya po karamihan sa kanila, mga Hudyo, mula sa nakaraan pong mga talata na pinag-aralan nga po natin. Yan, ang mga sakdal ay pagtatakwil kay Jesus. Pinagpalit nila ang Panginoong Hesus sa isang mamamatay tao at pinatay ang may akda ng buhay. Matapos po niyang sabihin ito sa mga kaharap niya sa simula ng kanyang sermon, ngayon naman ay kanyang hinihimok o tinatawag ang mga kaharap po niya sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Pagsisisi, pinaliwanag na po ito ni Brother JC noong mga nakaraan pa, no? Mula po sa salitang metanoeo, ay nangangahulugang pagbabago ng kaisipan, ng pananaw sa buhay, hindi lamang ng opinyon, pati ng anggulo ng buhay. Paglayo sa kasalanan at sa makasalanang pamumuhay at paglapit patungo kay Kristo. Specifically po sa konteksto na to, sa pag-aaral na ito, sa kanilang kaso po, kailangan po nilang magsisi o baguhin ang kanila pong pananaw patungkol kay Kristo. Kailangan po nilang baguhin ang kanilang pagdepende sa kanila pong mga laman at tradisyon. Ang mga krimen na sinabi ni Apostol Pedro ng mga kaharap niya. Dito po dapat magsisi ang mga taong ito na kanya pong kinakausap. Sila po na mga naging dahilan upang mamatay ang Panginoong Hesus. Pinapatay po. Gayon na rin kasama ang lahat ng mga kasalanan nila sa buhay sa nakalipas. Kailangan pong talikuran ang mga kasamaan po na ito. Hindi lamang po individual, maging sama-sama bilang isang nasyon ng Israel, kung saan ito ay matagal na po nilang ipinapamuhay ang patuloy na pagtatwa sa kanila pong Mesiyas. Kailangan po nilang maunawaan at tanggapin na siya po na kanilang tinanggihan, na siya po na kanila pong dineliver, ibinigay para maipapatay, ay siya rin po ang banal at matuwid na lingkod ng Diyos, na siya pong matagal na rin nilang inaantay-antay at inaasam-asam, ang Mesiyas. At siya rin po ang nag-iisa na pinagmumulan ng kaligtasan, na siya rin namang dahilan kung bakit po, ayon sa sinabi ni Apostol Pedro, ay tumayo, lumakad, lumundag ang lumpo na lalaki. Siya po, dapat magbago ang kanilang kaisipan patungkol sa Kanya. Magbalik loob or to return. Madalas ginagamit po ang salitang ito sa isang makasalanan na nagbabalik loob sa Diyos bilang bahagi ng tunay na pagsisisi. Tumatalikod sa kasalanan at nagbabalik sa tamang landas patungo sa Diyos. Hindi lamang bilang individual, kundi bilang nasyon o bansang Israel, ay dapat ito po ang kanilang gawin. Sapagkat nga po kanilang tinanggihan ang nag-iisang Mesiyas.
dapat po silang magpasakop, maniwala sa Kanya, na siya ang lingkod ng Diyos. Isang pagpapakita at pagpapamalas po ito ng dakilang habag ng Diyos. Matinding habag ng Diyos sa kanila, sa piniling bansa ng Diyos. Sila, na sa nakalipas na mga kasaysayan ay patuloy at patuloy na tumatalikod sa Diyos at humantong na sa pinakarurok or yung peak ng kanilang pagtanggi sa Diyos. Sukatin ba namang ipanggihan ang tagapagligtas at ipapatay? Siya na sinugo para maging Kristo. And yet, sa kabila ng lahat ng kanilang pagtanggi, sa kabila po ng lahat ng kanilang ginawa hanggang sa kamatayan ng Panginoong Hesus, ito pa rin po ang Diyos sa kanila. Inaalok ang habag sa pamamagitan po ng mensahe ng pagsisisi. Yet again, ino-offer sa kanila ang pagpapala ng kapatawaran ng kasalanan. This echoes, parang maririnig po natin dito ang panalangin ng ating tagapagligtas sa Lucas 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ngayon, yung bunga po ng panalangin na yan, makikita po yun sa susunod na kabanata, chapter 4. Na may mga magsisisi nga po sa kasalanan. Tunay nga po na ang Diyos natin ay mahabagin. Ngayon, ito pong mensahe ng pagsisisi na ito, mga kapatid, ay hindi lamang din po naman para sa kanila na mga lahi ng mga Hudyo. Parehong mensahe po ay para sa atin din ng mga Hintil. At yan po, naniniwala po ko kung bakit ito sinasabi ni Lucas sa kanyang pangunahing mambabasa na si Teopilo, commonly accepted na Hintil. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng gawa ni Kristo, sa pamamagitan ng mga apostol at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang pagsisisi ay dapat ipangaral una sa mga Hudyo at matapos ay sa mga Hintil upang matugunan at matupad ang ipinag-utos ng Panginoong Hesus sa Kabanata 1. Gawa chapter 1 verse 8, At kayo ay magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. At salamat nga po sa Diyos sa kanyang habag na ang mensahe nga pong ito ay ipinasa sa pamamagitan ng kanya pong mga hinirang. At ngayon nga po ay ating tinanggap. Kaya nga po tayo nakaupo dito, mga kasama at mga kapatid. Mga kapatid, pareho pong mensahe ang dala-dala rin po natin. At hindi po natin to dapat baguhin, mga kapatid. Ang mensahe ng pagsisisi sa kasalanan ay hindi dapat baguhin. I'm sure nakarinig na po tayo ng mga linya na ganito. Huwag mo nang banggitin yung kasalanan. Lalayo yung mga tao sa church natin, mauubos tayo. Magiging allergic sila sa church. Puro ka naman, repent. Pero mga kapatid, ito po ang tanging matapat na pangangaral ng Ebanghelyo upang ang makasalanang tao ay makapanumbalik sa banal na Diyos. Minsan, naiisip po natin, ang hirap makasakit ng damdamin .
Lalo na mga kung mahal natin sa buhay. Kaya minsan, yung ganyan pong kaisipan, yung pumipigil sa atin para ibahagi ang pagsisisi sa kanila. Ano ngayon mga kapatid kung tayo ay itatwa nila? Ano ngayon? Kung ito naman na magiging daan upang sila po ay makaunawa ng pangangailangan ng pagsisisi sa kasalanan. Kung nakakasakit ang katotohanan, hayaan mo itong makasakit. Buong buhay nang namumuhay ang mga tao na nakakasakit sa Diyos. Hayaan mo namang sila ang masaktan kahit sandali, sabi ni John MacArthur. Mahirap, pero yun po ang kailangan, hindi po ba? Ang sabihin ng katotohanan. Ang pagsisisi sa kasalanan ay kinakailangan. But take note, ang mensahe po, ang katotohanan, ang hahayaan nating makasakit. Hindi po yung ating mga pag-uugali, hindi po naman yung ating mga pagkilos. Medyo mahaba po ang pagtalakay natin dito. Subalit hayaan nyo rin po, ni-address ko po, o kausapin ko din po sa oras po na ito, ang sino man na nasa kalipunan po na ito. Kung iniisip mo at pinagkakatiwalaan mo pa rin ang kabutihan mo, baka naiisip natin, ay hindi naman ako ganun kasama kagaya ng kapitbahay ko. Wala talagang ano yung kapitbahay ko yung sama na ugali Iba naman ako baka tanggapin ako ni Lord. Kung yan pa rin po ang ating iniisip hanggang sa ngayon, at hindi si Kristo ang lahat-lahat sa ating mga buhay, at maaari tayong magpatuloy-tuloy nang wala siya, kaibigan, wala kang laban sa Diyos na banal. Magsisi sa kasalanan. Habang ang habag ng Diyos ay hinahain sa atin. Habang ito ay available sa paggising sa umaga kanina. Kagaya sa sermon ni Jonathan Edwards. Habang binibigyan ka ng pagkakataon na huminga, pakinggan mo ang panawagang ito. Pakinggan natin ang panawagang ito. Minsan pa ng pagsisisi sa kasalanan. At sana hindi ito ang huli mo ngayon. Ngayon, bakit naman sila magsisisi? Ang mga Hudyo na kaharap ni Apostol Pedro. Ito po ang sabi sa ikalawang bahagi ng verse 19, upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Yan ang unang dahilan kung bakit hindi nila dapat palampasin o ninuman ang mensahe ng pagsisisi. Dahil ito ang daan sa kapatawaran ng kasalanan so that your sins may be wiped away. Ito po ang karakaraka or immediate na magiging resulta ng pagsisisi ng kasalanan. Mapapawi po ito. Ngayon, yung salitang mapapawi, maaaring na paalalahanan yung mga kaharap po ni Apostol Pedro ng mga Hudyo sa mga sinabi ni Haring David sa Awit 51, pawiin mo ang lahat kong mga kasalanan. Pawiin mo ang lahat kong mga kasalanan. Pamilyar po ito sa kanila. Yung salita pong pawiin o mapawi, wiped away or blotted out, yan po ay ginagamit po sa pagbubura ng tinta sa isang dokumento nila noon. Hindi po tulad ngayon, yung tinta po nila noon or yung ink na ginagamit po nila noon ay walang acid or asido.
Kaya naman hindi po ito kumakagat doon sa kanilang papyrus agad-agad. At maaari po itong linisin o burahin totally kapag po ito ay pinunasan ng basahan or sponge. Just the same mga kapatid, ganun din. Kapag ang Diyos ay nagpatawad sa isang tunay na makasalanan na nagsisisi, ay binubura niya. He wipes all the sins away. Kanya pong pinapawi ang lahat. Not even hindi man yung mancha. Wala mang mancha na natitira. Hindi po nire-recall o inaalala ito ng Diyos para gamitin na pang-akusa sa mga hinirang po niya. Hindi niya na ito pinapaalala sa kanila. Maging ang mga kasalanan ng mga kaharap ni Apostol Pedro, napakagrabe po. Anong kasalanan? Ipinapako nila ang nag-iisang Mesiyas. Kahit po yun na mga matitinding kasalanan ay handa at kayang pawiin ng Diyos lahat. Greatest joy in life. Ang masabi po ng isa na makasalanan na siya ay pinatawad. Sabi muli ni Haring David sa awit 32, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Yan po ang habag ng Diyos sa sino mang tao, hindi lamang ng mga Hudyong kaharap ni Apostol Pedro sa mga oras na ito, kundi sa sino mang makasalanan na lalapit sa kanya tunay na magsisisi. What love could remember no wrongs we have done, omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many. His mercy is more. Baka matempt tayong kumanta lang yung kasandali niya. What a merciful Savior. What a merciful God we have indeed, mga kapatid. Tunay nga po na napakamahabagin niya. At nagpatuloy si Apostol Pedro. Ano pa ang mangyayari? Bukod sa mapapawi ang kasalanan. Verse 20, upang ang mga panahon ng kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. Bakit? Hindi pala, dapat palagpasin ang pagsisisi dahil ito ang daan sa ipinangakong panahon ng kaginhawaan. Times of refreshing. Yan po, isa pang bagay na mangyayari sakaling sila po ay magsisi sa kanilang kasalanan. Napakalaking ginhawa, napakalaking kagaanan, kagalakan, at kapayapaan na ang isang makasalanan ay malaman po niyang pinatawad na siya. Yes, kahit sino pong makasalanan na pinatawad ay makakaranas ng refreshing, kaginhawaan. Mawawala ang bigat ng kasalanan at ang guilt po nito. And yet, there's even more available para po sa kanila bilang isang bansa. Ito pong times of refreshing. Dito lang po ginamit yung salita na ito, sa buong New Testament. Naniniwala po ako na ito ay tumutukoy sa parating na kapanahunan o season, yung Kairos. At ano po yun? Ito ay ang paghahari sa millennial ng Kristo. Yung salita po na yan, anapsuksis, or refreshing. Yung mga kahalintulad po na pandiwa nito, ng pangalan na yan, verb, or restoration, makikita po natin sa translation sa Septuagint or LXX, ginagamit po talaga o ginamit sa eschatological or usaping
pang mga huling mga kapanahunan, eschatological, sa pagpapanumbalik ng bansang Israel. Mga talata po, makikita po natin sa iba't ibang mga talata sa Lumang Tipan, Jeremias, Ezekiel, Hosea, hindi na po natin babasahin. Ang mga iba naman pong mga talata sa Lumang Tipan ay nilalarawan ang kapayapaan, kaginhawaan sa hinaharap na paghahari ng Mesiyas or Messianic Kingdom. Sa Isaiah 11:6-10, di na natin babasahin din po, absolute peace o kapayapaan, katarungan, karunungan at katuwiran. 35 verses 1-10 ng Isaiah, absolute happiness, kagalakan. Sa Ezekiel, showers of blessing. Yan po ay pumapatungkol sa mga bagay na mararanasan sa kaharian ng Mesiyas. Parating na paghahari niya. At ito pong paghahari na ito ay hindi darating sa ganang lakas lamang ng mga Israelita, kundi tangi lamang po sa pagkilos ng Diyos. Kaya nga po sinabi niya sa talata, upang kanyang kaginhawaan ay dumating mula sa harapan ng Panginoon. It is the Lord, siya po ang magdudulot ng mga panahong ito, ng kaginhawaan. Kaya nga kung sila ay magsisisi bilang bansa, ay mararanasan po nila ang kaginhawaan. Ngayon, hindi po ako sobrang galing at wala po, sobrang liit lang po ng alam ko sa kasaysayan. Pero hindi po maitatanggi na ang bansang Israel ay palagi po silang sentro ng pag-atake ng anumang imperyo o anumang bansa. Simula po nang sila ay buuin. Ang Ehipto, Philistines, Assyria, Babylon, Persia, Greek, Rome, Islamic, Nazi, Germany, Holocaust. At ngayon, ang modernong pag-atake ng mga Arab nations, gaya ng Iran. Ang dami pong kaguluhan na hindi natatapos. Hindi natatapos. Tuloy-tuloy na mga kaguluhan sa bansa po nila. Pero kung sila lamang ay magsisisi bilang isang bansa, Israel, ito po ay mababago. It will be reversed. And then nagpatuloy po si Apostol Pedro sa ikalawang bahagi ng verse 20, at upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, si Jesus. Ito pa, isa pang dahilan kung bakit hindi dapat nila palampasin ang pagsisisi na ito. Dahil ito ang daan sa muling pagparito ni Kristo. Itong muling pagparito ni Kristo ay kanya pong inihayag din sa Mateo 23:39, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Until then, until na i-recognize ng bansang Israel si Jesus bilang hari, hindi po mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya naman kailangan po nilang magsisi muna bilang isang nasyon. Ito po ay kabilang sa mga itinakdang bagay ng Diyos in God's order of things. Ang kanilang pagsisisi muna at pagkatapos ay ang pagparito, ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kahit po sa mga talata sa Lumang Tipan, gaya po ng mga ito rin ang ipinapahayag. Zacarias 12:10, ibubuhos ko sa sambahayan ni David, sa mga naninirahan sa Jerusalem, ang espiritu ng biyaya at pananalangin, at kapag sila'y tumingin sa akin, na kanilang inulos at kanilang tatangisan siya, na gaya ng pagtangis sa isang anak. So that they will look on me, whom they have pierced, and they will mourn for him. Tatangis ang bansang Israel. Ito po ay tanda ng pagsisisi
pagsisisihan po nilang ginawa na pag-ulos o pag-pierce, pagtarak sa Kanya. Zacarias 13:1, so 12:10, punta po tayo 13:1, sabi, sa araw na iyon ay mabubuksan ng isang bukal para sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem. Ayan na po si NDRMC. Huwag po kayo mag-alala. Hindi pa darating. Hindi pa po nagsisisi ang bansang ano ba yan? Na-spoil ko tuloy. Muli, sa araw na iyon ay mabubuksan ng isang bukal para sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at karumihan nito ay maliwanag na larawan ng ipinangakong pagkapatawaran kapag sila po ay nagsisi na sa kasalanan. And then Zacarias 14:9, 12, 13, 14, chapter 14, ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Darating ang nag-iisang hari at maghahari po siya ng may buong kapayapaan at katarungan. Subalit, kailangan muna nilang baguhin ang kanila pong kaisipan, pagsisisi muna. Kaisipan patungkol kay Kristo. Muli, kailangan po nilang kilalanin, tanggapin, paniwalaan na si Jesus ang kanilang hari. And then, ang pisikal na kaharian ay mangyayari. At maghahari nga po ang Panginoong Hesus. Roma 11:26-27, sa ganon ang buong Israel ay maliligtas, gaya ng nasusulat, lalabas mula sa Zion ang tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob, at ito ang aking tipan sa kanila kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan, kapag inalis ko ang kanilang mga kasalanan. Kapag naganap ang pagsisisi ng nasyong ito, watch out sa mga kaganapan, ay magaganap nga po ang paghahari ng tagapagligtas. And then nagpatuloy po siya sa verse 21, pinaliwanag po niya ang pagparito ng Kristo. Muli, siya ay dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. So yung dalawang importante pong terms po dito, panahon ng kaginawaan or times of refreshing at panahon ng pagpapanumbalik, dito po sa verse 21, or period of restoration, sinasandwich nila or pinapagitnaan po nila ang pagdating ng Panginoong Hesus, ang pagbabalik po niya. Ito pong period of restoration, panahon ng pagpapanumbalik, isa po itong term ulit, na dito lang ulit ginamit. Ito ay tumutukoy muli sa hinaharap na paghahari ng Panginoong Hesus sa millennial reign po niya. Muli, the fact na ito pong dalawang ito ay pinagitnaan nila ang pagbabalik ni Kristo sa mga talata pong ito ay binibigyang diin na ang Panginoong Hesus ang siya pong nagtakda. Kasama po dito, ang gagawin po niya ay magbabalik po siya at maghahari. Siya po ang gagawa po ng mga bagay na ito. And until ang bansang Israel nga po ay magsisi, siya po ay mananatili sa kalangitan. Sa verse 21 muli, dapat manatili sa langit hanggang sa mga panahon ng pagpapanumbalik. Then, ang panahon ng pagpapanumbalik ay magaganap. Ito po ay markado ng napakadakilang mga pagpapala at pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay to its original state. Perfect.
Ngayon sa ikalawang bahagi ng verse 21, sabi po ni Apostol Pedro na sinabi ng Diyos noong una sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Ang sinasabi po ni Apostol Pedro ay hindi po bago sa kanila na mga kaharap niya. Ito po ay binanggit na. Kagaya nga po niya yung propeta Joel, Ezekiel, Isaías, na atin pong pinagbalik-balik at pinag-aralan sa mga nakaraang linggo. Nakakalungkot lamang po kung paano po ang nasyong ito ay na-miss po nila ang mga pagkakataong yan. And yet, makikita po natin kung gaano kalawak ang habag ng Diyos sa patuloy na pag-abot sa kanila sa pamamagitan ng mensahe ng pagsisisi sa kasalanan. At dahil riyan, ang susunod na dahilan kung bakit hindi nila dapat palampasin ang pagsisisi dahil may kaparusahan ang tumatanggi rito. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propeta gaya ko mula sa inyo, mga kapatid. Ito po ay kinuha sa Deuteronomio 18:15 hanggang 19. 15, palilitawin ng Panginoon mong Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko mula sa iyong sariling mga kapatid, sa kanya kayo makikinig. 18, ako'y hihirang para sa kanila ng isang propeta na gaya mo mula sa kanilang mga kapatid, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at kanyang sasabihin sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. 19, at sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang bibigkasin sa aking pangalan ay pananagutin ko tungkol doon. Kaya nga po, sinasabi ni Apostol Pedro sa kanila, mga kapatid, ang pagsisisi upang mapatawad, mapawi ang kasalanan, maranasan ang panahon ng kaginhawaan at pagpapanumbalik at pagparito ng Mesiyas, ang Hari. At lahat po ng ito ay bahagi ng mga sinabi ng mga propeta na sa unang panahon. Ngayon nagbigay siya ng napakagandang halimbawa ng propeta po na pinadala ng Diyos sa kanila. Walang iba kundi si Moises mismo. At kahit na nga po, ang isa sa pinakadakilang propeta na tinuturing sa bansang Israel, si Moises, siya man ay nagpropesiya patungkol sa pagpapadala ng Diyos ng isang propeta, the prophet, gaya niya. At wala pong ibang tinutukoy ito, kundi ang Panginoong Hesus mismo. Yet, meron din pong mga iba pang propeta na pinadala ang Diyos. Marami pang iba. Pero hindi po sila ang tinutukoy dito sa Deuteronomio na ito. The prophet, ang isang propeta na ipinangako ng Diyos ay walang iba kundi ang Mesiyas, ang Panginoong Hesus. Siya po ay nag-function kagaya po ni Moises na nagpahayag ng mga revelasyon, nakipag-ugnayan sa Diyos at nag-perform ng iba't iba at malawakang mga himala. Sabi ni Apostol Pedro sa kanila, doon sa keynote po niya kay Moises, pakinggan ninyo siya sa lahat ng bagay na sabihin niya sa inyo. Mayroon pong maliwanag na instruction sa sinabi ni Moises sa parating na isang propeta. At ito nga po ay pakinggan siya. Hindi lang basta pakinggan, lahat ng sasabihin niya. Lahat ng doktrina na sasabihin niya ay dapat paniwalaan. Dapat yakapin o yapusin. At dapat ihayag. At lahat ng kanyang ipag-uutos ay dapat sundin. Excuse me. Ngayon meron pong napakatinding babala kapag
hindi po sinunod ang pakikinig sa Mesiyas, sa propeta, nag-iisang propeta, verse 23, ang bawat tao na hindi makinig sa propetang iyon ay lubos na pupuksain mula sa bayan. Nangangahulugan lamang po ito na kung sila, nakaharap ni Apostol Pedro, ay magpapatuloy pa sa pagtanggi na si Jesus ang Kristo, hindi po sila magiging kabahagi ng tipanang pagpapala na ipinangako ng Diyos sa bansa po nila. Ngunit, mga kapatid, bagamat ang mga kaharap ni Apostol Pedro ay mga kapwa kalahi niya Hudyo, at sila yung first na tumatanggap po ng mga kapahayagan pong ito at pangangaral. Totoo din naman po, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, na lahat o sino mang lahi ang tumanggi at hindi tanggapin na ang Panginoong Hesus, ang Haring, Tagapagligtas, ang Mesiyas, ay makakaranas ng pagkawasak at kapahamakan. Sa kanila, may iwasan po nila ito kung sila ay tunay na magsisisi sa kasalanan, sa patuloy na pagtanggi po nila kay Jesus. At sa kanilang nakalipas na pagtanggi at sa pagpapapako kay Jesus sa krus. Para sa atin, mga kapatid, mga kasama, distraction o ang pagkawasak, pagkapuksa, ay may iwasan. May iwasan din naman kung ating pong pagsisisihan ang ating pong mga pagtanggirin kay Jesus sa ating hindi pagkilala sa Kanya bilang Siya ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Wala na pong ibang kaligtasan maliban sa Kanya lamang. Kaya kung ito man ay tanggihan natin ngayon, makakaranas din po tayo ng pagkapuksa. Gawa 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino pa man sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaya nga mga kasama, mga kapatid, kinakailangan po, it is imperative na magsisi sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, sa paniniwala sa Panginoong Hesus. Paniniwala sa Panginoong Hesus. Hindi lamang si Moises ang nagsabi ng mga bagay na ito sa mga araw na ito, ang mga araw ng Mesiyas, ang kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang ministeryo, ang kanyang perpektong pagsunod, ang kanyang pagpapakasakit or sufferings, ang kanyang pong kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, ang pagpapadala, pagbubuhos ng banal na spirito, ang pagtawag sa mga hintil, ang pagbabago ng bansang Israel, ang pagpapanumbalik at kaginhawaan, at ang paghahari ni Kristo sa millennial. 1,000 years, hindi lamang po si Moises. At ang lahat, sabi sa verse 24 sa ating main passage, ang lahat ng mga propeta mula kay Samuel at mga sumusunod sa kanya sa dami ng mga nagsalita ay nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito. Ang buong lumang tipan ay mayroon pong unity o pagkakaisa sa pagtuturo kay Jesus bilang siya po ang ipinangakong Mesiyas, na siya pong magdaranas ng paghihirap, mamamatay, para sa ating kasalanan, muling mabubuhay at maghahari. Binanggit po niya si Samuel, maaaring wala pong record ng direktang pagpapapesiya o pagpapahayag ni Samuel patungkol sa Mesiyas, pero siya po ang ginamit ng Diyos upang i-anoint si Haring David bilang hari ng Israel. Thus, ito po ang pagtatakda, establishment ng
kaharian sa linya ni Haring David. At ang ultimate, ang pinaka katuparan po nito ay kay Kristo na siyang maghahari pang walang hanggan. Kaya nga po, inulit ni Apostol Pedro na ang mga propetang ito ay nagpahayag patungkol sa Mesiyas. Nakalulungkot, sila po ay may kasaysayan din naman ng patuloy na pagtanggi. Patuloy na pagtanggi. Ang Panginoong Hesus mismo, Mateo 23:37, O Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta at bumabat, itong ginawa nila sa mga propetang isinugo sa kanila. Bumabato sa mga sinusugo sa Kanya. Makailang ulit kong ninais na tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. At ano ang kanilang ginawa? Ayaw ninyo. Ayaw ninyo. Subalit ang Diyos ay patuloy sa kanyang kahabagan. Muli, iniaalok muli ang kaharian sa kanila sa pamamagitan ng mensahe ng pagsisisi na ipinapangaral ni Apostol Pedro sa kanilang kalagitnaan. At yan ang magtutulak sa atin sa huling dahilan kung bakit hindi dapat nila miss o mapalampasin ang pagsisisi. Dahil ito ang daan sa ipinangakong pagpapala. Verse 25, kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipan na ibinigay ng Diyos sa inyong mga ninuno. Idinidiin po dito ni Apostol Pedro sa talatang ito ang habag ng Diyos sa nasyon o sa bansang Israel. Ito nga po ay sa kabila ng kanilang patuloy na pagtanggi sa kanila pong Mesiyas, na humantong na nga po sa pagpapapatay sa Kanya. Pinapaalala po niya sa kanila, kayo nga yung mga anak ng mga propeta Na ang ibig sabihin po, mga ina po, kadugo ninyo. Ang mga nagpahayag, mga naunang propeta, kadugo ninyo mga ito. Kaya nga bahagi din kayo. Kayo mismo bahagi ng tipan ng Diyos na ginawa niya sa mga ninuno. At ano yung tipan na ito o covenant? Ikalawang bahagi ng 25 na sinasabi kay Abraham, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Mula sa 22 verse 18 ng Genesis. Ang binhi ni Abraham, ang tipan po na ito ng Diyos ay walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Hesus, ang ipinangakong tagapagligtas. Siya po ang pinaka-katuparan. Siya po ang pagpapala, hindi lamang sa bansang Israel, maging sa lahat ng mga bansa na nagdadala ng kaligtasan sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Verse 26, nang piliin ng Diyos ang Kanyang lingkod, siya ay Kanyang unang isinugo sa inyo upang kayo'y pagpalain sa pamamagitan ng pagtalikod ng bawat isa sa inyo sa inyong mga kasamaan. Bahagi po talaga ng plano ng Diyos sa pagliligtas. Hindi lamang po ang mga Hudyo, maging ang mga Hintil or Gentiles, hindi po Hudyo. Bahagi po sa planong pagliligtas. And yet, una sa plano pong ito, ang mga Hudyo. Sila po yung prioridad bilang tagatanggap ng biyaya. Hindi nga po ba sinabi ni Apostol Pablo, Roma 1:16, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas
ng mga tao, una ng mga Hudyo. Ang Panginoong Hesus ay unang sinugo sa kanila. Nga lang, ang mga namumuno sa kanila ay tumanggi. Sila pa nga po ang kasangkapan para may papako siya sa krus. Ngayon, ang pagsisisi ay nasa kanila na. Ito po ang turn nila, pagkakataon po ng mga kaharap ni Apostol Pedro. Ang kaharian ay muling iniaalok sa kanila sa pamamagitan ng mensahe ng pagsisisi na ito. Lahat ng pagpapala at yaman na kaakibat o kasama ng kaligtasan ay available kay Kristo kung tangi lamang sila ay magsisisi sa kasalanan at manunumbalik sa Diyos. Ang pagsisisi ang susi sa lahat po ng mga kamanghamanghang pagpapala na ipinangako ng Diyos na ito. Kaya nga, hinihingi nito yung kasagutan sa tanong. Nagsisi nga ba sila sa punto na ito? Nagsisi nga ba sila? Kaharap nila si Apostol Pedro. Huwag niyo pong palampasin ang susunod na sermon. Dahil doon po yan, tatalakayin. But, as a preview, makikita po natin, chapter 4, ang pasimula ng pag-uusig sa iglesia. Yet again, ng mga pinuno ng mga Hudyo. Uusigin po nila si Apostol Pedro, si Apostol Juan. Subalit, dahil din naman po sa awa ng Diyos, may mga mananampalataya, may mga magsisisi sa kasalanan. There's always a remnant. Mayroon po. Church, ano ito sa atin? Yan po yung tanong lagi sa training po namin. So what? Mga kapatid, tinanggap na po natin ang parehong mensahe ng pagsisisi sa kasalanan, ang mensahe ng Ebanghelyo. Tayo po ay tinawag sa pagsisisi kagaya po nila. At tanging sa biyaya at habag ng Diyos, kaya natanggap po natin ang regalo po na ito ng pagsisisi, the gift of repentance. At ngayon nga ay mga kabahagi ng mga biyaya ng kaligtasan at tagapagmana ng kaharian, co-heirs of the kingdom. Mga kapatid, ipasa naman natin ang mensaheng ito. Huwag mong sarilinin, kapatid. Huwag po nating itago sa ating mga bulsa. Itikom ang ating mga bibig. Huwag po nating sarilinin. Kung naunawaan natin ang habag ng Diyos, mayroon pong mga naghihirap at mapapahamak. Ipasa natin ang mensaheng ito. Ang natatanging gamot sa pinakamalalang kasalanan ng sanlibutan o karamdaman ng sanlibutan, ang kasalanan. Sa mga hindi pa kumikilala kay Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, inch by inch, person by person, proclaim the glories of the kingdom. Ihayag po natin. Mamaya may tanong sa breakout. Kailan ba natin huling ibinahagi ang mensaheng ito? Ngayon,
Para sa kanila naman po, mga kaibigan, na iniisip pa din muli, pagsisisi, okay yun, pero hindi naman ako ganun kasama eh. Sapat na siguro yun para hindi ako parusahan ng Diyos. And yet, hindi mo pa isinusuko ang buhay mo sa nag-iisang Hari, Diyos at tagapagligtas. Kaibigan, Christ is unavoidable. Hindi mo siya maiiwasan. Haharap at haharap ka sa paghuhukom. At kung patuloy nating tatanggihan si Kristo, hindi natin pagsisisihan ng kasalanan at hindi natin siya tatanggapin at paniniwalaan. Lahat ng mga nabanggit na mga pagpapala ng kaharian ay mawawala sa iyo o hindi mo ito matatanggap. Ang kaligtasan ay ngayong araw. Today is the day of salvation. Huwag natin itong palampasin. Wala po sa ating nakakaalam kung hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundo. Wala. Kaya kung nariyan ka, pinag-iisipan mo mga bagay na to, ito na yung pagkakataon. Gaya ni Apostol Pablo, sinabi niya sa 2 Korinto, kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Be reconciled to God. Ito na yun, ang pagkakataon. Luwalhati po sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Tayo po ay tumayo sa ating pong pagtatapos at responde sa magandang mensahe ni Brother Ian at ng ating Panginoon. Hindi natin kailangan ayusin muna ang ating buhay o maging perpekto bago tayo lumapit sa Diyos. Ang pagkilala sa ating sariling kahinaan at pangangailangan ang tanging paghahanda ang kinakailangan po natin. Awitin po natin, magsilapit ang may sala. Magsilapit ang may sala ng hihina't may dusa. Si Jesus may kahabag, siya ay handang magligtas. Kay Jesus ako'y lalapit, siya'y handang sakit tumanggap. Sa bisig niyang malulubos, kaligtasan ay makakamtan. Magsilapit, walhati, yaman ng Diyos purihin, pagsisisi, pananalig, at biyayang naglapit. Kay Jesus ako'y lalapit, siya'y handang sakit tumanggap. Sa bisig ng malulubos, kaligtas ay makakamtan.
Kristong umakyat sa langit, ang dugo'y ipamanhik. Magtiwala kang lubusan at tanging sa Kanya lang. Kay Jesus ako'y lalapit, siya'y handang sa tumanggap. Sa bisig niyang manunubos, kaligtasan makakamtan. Sa bisig niyang manunubos, kaligtasan ay makakamtan. Ilang paalala po para sa ating church life this week. Number 1, PDF 242 Bible Study. Ito po ay ngayong Huwebes, Agosto 13. Ganap na ikapito ng gabi. Samahan niyo po kami dito sa GFC Center para sa ika-12 or 12 session ng ating Bible Study series. Pag-aaralan natin ang The Children of the Fall mula sa Genesis 6 verses 1 to 8. Maasa po kami na makakasama po kayo. Yan. Nandun pa ako sa ano. Ikalawa, Golden Ladies Bible Study. Nanyayahan po ang lahat ng ating Golden Ladies. Halina't dumalo ngayong Biyernes, August 14 naman po. Ganap na 1 p.m. po ng hapon dito sa GFC Center para sa isang makabuluhang panahon ng pagsasama at pagpalakasan ng isa't isa. So, gaya na po sinabi ng iba, hindi naman po kailangan golden. No? Basta babae, ladies eh. Welcome po sa Bible study na yan. And of course, after the service, welcome po kayo to join the fellowship, breakout groups po natin. Sige, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na mahabagin sa lahat, kahabagan niyo nga po kami. Salamat nga po sa iyo, Panginoon, na kami ay niligtas mo. At nawa nga po, Panginoon, ang mensaheng ito ay patuloy na ibahagi po namin sa darating na mga araw at linggo. Sa lahat ng makasalamuha po namin, tulungan niyo po kami at bigyan ng lakas, tapang ng loob, Panginoon, na ito ay amin pong may bahagi. Panginoon, gayon din, nawa ito na rin yung araw, Panginoon, ng kaligtasan para sa mga hindi pa na kumikilala sa iyo bilang Diyos at tagapagligtas. Nawa nga po ay mamulat ang mga mata, lumapit at mawala ang bigat ng kasalanan at makatagpo ng kaginhawaan po sa iyo. Nawa po, Panginoon, kami pong lahat ay maging sensitibo din sa mga pangangailangan ng bawat isa sa mga darating na mga araw, lalo-lalo na po sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan na ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na abutin sila, Lord God, at matulungan din naman. At ito pong mga gawaing ito, Panginoon, ay tulungan niyo po kaming maging tapat, hindi lamang sa kapanahon ng ito hanggang sa Ikaw ay muling dumating, Panginoon. Yan po ang aming pinapanalangin at inaasam. Dumating ka nga po, aming Panginoong Hesus. Pakabanalin nawa kayo, lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.